artistang galing sa Cebu, lehitimong taga Cebu, hindi na po nakatiis, pumanat, nagsalita na. Ayan o, kita nyo yan. Si Kim Chiu yan. Kim Chiu na taga Cebu. Ayan ang batang yan o, artista. Ano man sinasabi rito? O, mababasa ba nyo? Ayan po yung sinasabi niya. Si Kim Chiu, yung artista. Ano sinasabi niya rito? Harap-harapan ang pagnanakaw. Harap-harapan din ang paghihirap ng taong bayan. Wow! Libo-libong pamilya ang nagugutom habang ang ilan patuloy ang pangrakot. Grabe, no? Sa mga mambabatas, yan, tinukoy niya. Sa mga mambabatas, anya, please, hindi lang tao ang sumisigaw. Mother's nature na po mismo ang nagpapakita ng mga pagkakamali. Pagkakamali ninyo. Yan ang sinasabi niya. Mga baha, init, lindol, mga paalaala na may hangganan. Ang lahat. Nasaan ang konsensya ninyo? Pilipino pa ba kayo? Kim Chiu. Artista yan. Pero hindi natin masisi yung kanyang pagsasalita, galit na yan, dahil biktima sila ng pagbaha sa Cebu province. Cebuana yan, taga Cebu yan eh. Taga Cebu itong artistang ito. At itong kanya sinabing ito, suportahan natin, tama naman ito. Huwag kayong magalit, dahil itong artistang ito nagsasabi lang ng totoo. Talaga namang may korupsyon, may kapabayaan. Laging sinasabi kalikasan, oo, may problema tayo sa kalikasan. Pero kung wawasakin natin ang kabundukan dahil sa mga pagmimina, tapos palpak na mga project, ay talagang may korupsyon. Di ba? Kim Chiu, artista, hindi na ho nakatiis, hindi na ho nakapagpigil, nagsalita na. At yung kanyang sinasabi, ayan ay sariling opinyon at ako'y naniniwalang totoo yan. Alam nyo ngayon kung nyo napapansin, sa show business, television show, o kahit na sa mga drama ng mga artista sa pelikula nila, sa palabas nila, hindi mo napapansin, karamihan siya kanila pumipitik. Merong segue na tinitira nila ang politiko dahil sa korupsyon. Hindi na ho talaga matiis eh. Totoo naman kasi. Lahat tayo biktima nito. Hindi lang ngayon sa 3 taon ng Marcos administration nangyari ito. Dekada na, marami ng panahon. Hindi lang din yan sa Duterte administration. Yung mga nakaraan pa. Lalo ng Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Talamak din doon ang PDAP scam. Port barrel scam. Ang problema nung makulong naman ho yung mga politiko, pinalaya naman. Pinakawala naman ng Duterte administration. Tapos ngayon, na-dismiss pa. Binatitira yung kay Jingoy Estrada na lang. Ganun eh. So, tama yung sinabi ni Kim Chiu, mga mambabatas. Kulang yan. Dapat sinabi mo, pati yung mga politikong lokal sa inyong probinsya, yung governor at mga mayor, baka may kinalaman din yan sa palpak na flood control o programa para bigyan kayo ng proteksyon. Gano'n na. At hindi. So, ang mga nasa show business, mga artista na nagsasalita at bumabanat, marami na akong nabasa na sa mga Facebook na mga hugot, mga sundot na mga artista, huwag kayo magalit dun. Karapatan nila yun. Totoo naman yun. Meron ang isa, si Trillo ba yun? Sila isang artista na sabi, nagbayad na ng tax, pwede na naman yung nakawin ulit. O yung mga hugot na gano'n. Yun lang panawagan ni Vice Ganda, huwag tayo magbayad ng buwis. Huwag yun, mali yun. Kasi pag hindi tayo nagbayad ng buwis, babagsak ang ating gobyerno. Buwis na pera ng taong bayan, nagpapatakbot, gastusin ng gobyerno. Higpitan at parusahan ang korap. Yan, pero yung pagbawal ang pagbabayad ng buwis, huwag. Kasi lahat tayo maghihirap. Lalo na ang mahirap. Tuloy ang pagbabayad ng buwis, papanagutin, ipakulong, kumpiskahin ang lahat ng kinurakot.
ay dito ho sa ating bayan, public knowledge, kitang-kita na po ng taong bayan kung sino ang mga nagnakaw ng pera natin. Kaya kahit anong palusot nila, hindi pwede. Katulad nung Saldico, na nagtatago at pinapalabas may sakit, tapos sasabihin ng abogado niya, wala daw ginawang pagkakamali yung Saldico. Eh lahat na lang testigo siya ay tinuturo. Dahil siya dating chairman ng Appropriation Committee. Maging si Secretary Laurel ng DA, siya rin ang itinuro na nangungulit sa kanyang mag-import daw ng 3,000 container van ng isda. Siya ang bahala sa budget. So, insertion. Sa Department of Interior and Local Government, nagkaroon din ng insertion. O, hindi pwedeng hindi alam yan ng chairman ng Committee on Appropriation ng Congress. Itong talamak na mga insertion sa budget at grabbing corruption, siya ang itinuturo. Tapos sa sinasabi, wala daw ginawang mali. At kaya daw hindi umuwi, meron daw death threat sa kanya. Meron daw nagbabanta sa buhay niya. Kalokohan. Yan din ang katuwiran ni dating Congressman Tevez. Yung mga involved sa krimen doon sa Negros, nagtago sa abroad, ang pinapalabas niya, mayroong death threat kaya hindi siya mauwi ng bansa. O nung makauwi sa bansa, wala naman. Safe na safe siya. Nakakulong. Safe. Ganyan din ang galaw ni ano. Bakit pagkatapos niyong pagsamantalahan ng mga Pilipino, pagbibintangan pa niyo ang Pilipinas, hindi kayo safe? Sobra na tama na ang inyong panlalait sa bansang ito. Pag na-involve kayo sa iba-ibang krimen ng mga politiko, nagtago kayo sa abroad, sasabihin nyo, hindi kami babalik dyan. Kasi mayroong gustong pumatay sa amin. May threat kayo. Isipin nyo. Nagtaksil na kayo, nagsamantala na kayo sa ating bansa. Pagkatapos ngayon, ayaw nyo umuwi. Ang bansang ito, ang pagbibintangan pa ninyo. Mga Pilipino pa ang pagbibintangan yung may banta sa buhay nyo. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Sa totoo lang. Yun ang sinasabi ng abogado. Kaya hindi ko na pinaparinig sa inyo. Baka masira lang ang araw nyo eh. Wala daw ginawang mali. Mayaman na daw, bilyonaryo daw kanyang kliyente. Hindi daw siya makauwi dahil tinatakot. Tapos yung isa pa daw nakakasok ang paliwanag eh. Ilang beses daw niya kausap telepono pero hindi niya alam kung nasa saan. Parang kausap niya langgam. Saka nakatira. Hindi mo lang itinanong. Kalokohan. Pinagluloloko tayo. Pinagluloloko tayo nitong mga di umano'y mga korap na mga taong ito. Sobrang bait ng Pilipino. Sobrang bait ng Pilipino. Pumapayag tayo sa ganitong klaseng garapalang pagwawalang iya. Pasintabi na po. Kung lalaki ka, Saldico at iba pang mga sangkot sa katiwalian, humarap kayo kung wala kayong kasalanan. Bumalik kayo ng bansa at magpakalalaki kayo, humarap kayo. Pangatawan nyo na wala kayong kinalaman. Huwag kayong nagtatago. Tapos sasabihin nyo, may nagtatangka pa sa buhay nyo. Sino gagawa nun? Wala. Gusto ka lang papanagutin sa ilalim ng rule of law ng Philippine government. Hindi po bobo ang mga Pilipino, lalo na itong channel na ito. Tandaan niyo yan.